Pati linya ng LRT, kinakabitan na rin ng jumper. Nabisto yan sa operasyon kung saan 100 kilong iligal na kable ang nakumpiska sa 50 bahay at tindahan. Nakatutok si Jonathan Andal. Napatakbo ang mga tauhan ng Meralco papasok sa eskinitang ito sa Barangay 145 sa Pasay. Pero pagdating nila, nahugot na ang mga kable na naka-jumper o iligal na kumakabit sa linya ng Meralco. Pinutol, sir. Ano po nangyari, sir? Pinutol nila sa loob. Hinihila, sir. Nakita ko hinihila eh. Pero may naiwan pa ring mga iligal na kable, gaya nito na na-trace sa isang saksakan sa loob ng bahay. Meron ding nakakabit pa sa poste, may pinatong sa bubong, gumagapang sa loob ng mga eskinita, at meron pang nakabaon sa ilalim ng semento at lupa. Pag susundan mo, dito dadaan sa may kalsada, papunta rito sa kabilang bahay. Tapos pinadaan nila sa isang hose. Yun, papunta na dun sa mga kabahayan. Pati ang power line ng LRT sa Baclaran Station, kinabitan din daw ng mga nagnanakaw ng kuryente. Tinakpan na ito ng tape kanina. Meron pong mga tapping point yung load side ng metro ni LRT. At the same time, sabi nga po nila, sila pa yung hinaharas po ng mga naka-illegal. Ang sumbong ng LRT ang dahilan kaya nag-operate ang Meralco kanina sa Barangay Baclaran sa Parañaque, pati na sa Barangay 145 sa Pasay na noong Biyernes lang nasunugan ng mga bahay. Si Tatay Rolando, di niya tunay na pangalan, napilitan lang daw mag-jumper dahil hindi pa raw binabalik ng Meralco ang supply ng kuryente sa kanilang bahay matapos ang sunog. Bedridden pa man din daw ang kanyang bayaw. Alam namin mali. Ngayon lang talaga. Kasi napilitan kami talaga na. Kasi yung sumisigaw na yung bayaw ko na masakit talaga yung ano niya, mainit. Yun ang itinatanong namin ngayon kung kailan ibabalik yung ilaw namin. Sa kuryente po nila, pipilitin po natin ibalik yung kanilang serbisyo. Ikabit po natin yung meter. Si alias Tekla naman, aminadong higit 1 dekada ng naka-jumper dahil kapos daw ang budget. Alam ko naman na mali. Napipilitan ka na lang din kasi yung hirap ng kitaan ng pera, kaya napapipilitan talaga ang kahit sino. Sa Meralco, ang binabayadan lang naman po ay yung bill deposit. That's around 1,580. Ang kasama na po yung kontador doon. Kasi sir, wala naman pong bayad yung metro. Let's say po may mga utang sila sa Meralco, we can offer naman installment. Mas mura pa yung legal kesa po sa illegal. Sabi ng Meralco, magsumbong pag may nakitang naka-jumper dahil ang konsumo ng mga ito sa kuryente papasanin ng mga legal na customer na makikita sa inyong electric bill sa ilalim ng system loss. Para lang mapababa namin yung system loss, sana mahikayat sila na wag nang mag-illegal at isumbong yung mga naka-illegal. Kung meron pong masumpungan ng mga naka-illegal, tutulungan po namin sila mag-apply. Matapos ang operasyon, 100 kilong iligal na kable ang nakumpiska ng Meralco mula sa 40 bahay at 10 pwesto ng tindahan. Kapag merong gantong additional or overloading, pwede po itong maging cause ng sunog. Ang mga nakitaan ng jumper, posible raw managot sa anti-pilferage law na may parusang multa na hanggang 20,000 piso o kulong na hanggang 12 taon. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras.